Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sanggalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y alin, sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at dusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, lagit lagi pag-asa. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos at binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng bagong kaalaman. On behalf po of Ma'am Abigail Ortez, ako po muna ang makakasama ninyo ngayong araw dahil may mahalagang bagay po siya na kailangan gawin. So, to introduce myself po,
I am Rafaela Elizabeth de los Reyes. Sobrang haba po, no? Pero pwede niyo po akong tawaging Eli po para medyo hindi po siya mahaba. So ayun, like po tayo sa ating FB page. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Salamat po sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa aming live. Mamaya po maaari po kayong mag-send ng katanungan po through comment section po, sa comment section po mamaya. At syempre po, nandito din po si Julius at Jane. Makakasama din po natin sila ngayong araw. So, say hi po kayo sa ating mga tagapakinig. Ladies first tayo. Ikaw muna, Jane. Hello po everyone, my name is Jane po. Magkikita ulit tayo. Ikaw naman, Julius, anong masasabi mo sa ating mga tagapakinig? So magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pala si Julius and isa na naman pong araw na makakakuha tayo ng ng mga knowledge about sa life. So sana po makinig po kayo and stay with us po. So, ayun. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, alalahanin muna natin ang napag-usapan natin sa nakaraang episode. Papakiusapan ko muna itong aking kasama para maibahagi sa atin yung mga bagay na pinag-usapan natin last time. So, Julius, maaari ka bang magbahagi ng iyong kaalaman ng nakaraang episode? Yun, salamat po Eli. Yung napag-usapan natin na episode nung last episode, it's all about the freedom of expression. So freedom of expression refers to the fundamental human right to seek, receive, and share information, ideas, and opinions without fear of government interference, censorship, and retaliation. So meaning po, we are free to express our expression without consent with our government. But kung nakaka-express po tayo ng ating mga hinaing when it comes to government, dapat may limitation po tayo doon. Kasi kapag lumagpas po tayo doon sa limitation natin, pwede po tayo magkaroon ng consequences. And pwede tayong magkaroon ng kaso, which is the libel, kasi sa sobrang pag-criticize sa tao or sa gobyerno. So, dapat po, kung mag-express po tayo ng ating expression, so dapat pinag-isipan po natin, dapat maging matalino po tayo. And then, kung may karapatan nga po tayong mag-express ng ating expression, dapat may karapatan din po yung natin, pag-criticize ng maayos. So, dapat wala po tayong tinatapakan na tao. So, yun po yung mga naging topic po natin nung nakarang last episode po. So, thank you, Eli. So, mukhang nung nakarang episode, yung napag-usapan natin ay puro tungkol sa batas, about sa mga rights natin. Pero tama naman nga yung sabi ni Julius, lahat tayo may karapatan ma-express yung rights natin. Pero may limitation siya. Kasi sabi nga niyan, meron tayong freedom, masaya na magkaroon ng freedom, pero yung freedom natin is natatapos kapag yung rights din ng ibang tao ay nagsimula na. So, we must be careful pa din po kahit na meron tayong rights. So, ayun po, with that, we can move on na po sa next episode ng ating activity. Muli po tayong magbabahagi ng makabuluhang kaalaman na makakatulong sa mabisang pagkilala natin sa ating mga sarili. Ang topic natin ngayon ay, ako naman o ako dapat? Paano ba nararapat intindihin ng isang tao ang kanyang sarili? So for sure po, marami tayong
sa usapin na ito ngayong hapon. At alam nyo ba na marami din namang nagagawang pag-aaral patungkol dito. Yung tungkol sa self-esteem o kaya self-worth. Ikaw, Jane, interested ka bang malaman ang usapin natin patungkol sa pagpapahalaga sa sarili? Siyempre, oo naman, Ella. Gustong-gusto ko itong pag-uusapan natin. Katunayan, meron tayong inihanda na pag-aaral dito. So, alam niyo ba na sa modernong panahon, ang malawakang paggamit ng social media ay malalim na impluwensya sa kung paano sinusukat ng mga kabataan ang kanilang self-worth o personal na halaga. Sa pag-aaral ni Walkenberg taong 2020, natuklasan na ang self-worth ng mga teenagers ay madalas na nakatali sa mga panlabas na reaksyon na natatanggap nila online, tulad ng mga likes at positibong komento. Ang ganitong sistema ay nagiging sanhi ng pagbabago-bagong emosyon, kung saan ang kakulangan sa online validation ay mabilis na nagiging dahilan ng mababang pagpapahalaga sa sarili. At syempre, ang pagtaas ng sintomas ng depresyon. Ipinapakita sa pananaliksik na ito na ang digital na kapaligiran ay may kritikal na papel sa paghubog ng internal na emosyon na bagong henerasyon na nangangailangan ng mga masususing gabay upang hindi lamang sa internet iasa ang kanilang self-worth. Balik sa iyo, Ella. Salamat, Jane. Alam niyo po ba na mahalaga na pag-usapan natin ito dahil ang pag-aaral sa sarili ay isa sa pinakamahalagang paglalakbay na tatahaki ng bawat tao. Madalas tayong nagtatanong, ako ba ang dapat na ako? O sapat ba ang aking pagkatao? Ang mga katanungan ito ay nagpapakita ng ating pagnanais na malaman kung sino ba talaga tayo. Ano ang ating mga halaga? At kung paano tayo namumuhay ayon sa nararapat. Ang pag-unawa sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa ating mga kakayahan at kahinaan, kundi pati na rin sa pagtanggap, pagmamahal at paghubog sa ating pagkatao upang maging tunay at marangal na individual. Sa paksang ito, tatalakayin natin kung paano ba talaga nararapat na kilalanin at mahalin ng isang tao ang kanyang sarili. So ano pa ang hinihintay natin? Ipapakilala na natin ang ating sister ngayong hapon. Siya ay isang registered psychometrician na may malawak na experience sa human assessment at development. CGI Bible Reader, HR team at recruitment consultant sa Fairtrade Australia. Isa siyang offshore recruitment company at siyang nagsilbi bilang school psychometrician sa dalubhasang Politekniko ng Baliwag at STI College Baliwag, kung saan naibahagi niya ng mahusay ang kanyang kaalaman at skills sa edukasyon at serbisyo pantao. Let's welcome Ma'am Ira S. Cruz. Hi Ma'am, good afternoon po. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Medyo kinakabahan ako kasi masyadong maganda yung credentials na discuss nyo. But anyway, masaya ako na nabigyan ako ng pagkakataon na ma-invite and makapagbahagi ng kaunting kaalaman patungkol dito sa very relevant issues na nangyayari sa ating society. I think para sa students, and we also have different audiences here from FB Live, no? So parang may mga teachers and professionals din na nakikinig sa atin ngayon. So welcome, and I genuinely mean it again. Sana maayos kayo, nasa maayos kayong kalagayan at kamusta kayo ngayon. But before we jump into one thing, ang psychology has been rampant na topic from social media, napapanood natin sa shorts, sa reels, or any type of short form videos na nakikita natin and articles, which is really, really good kasi maraming mga kabataan ngayon, and even i-educate din natin yung mga katandaan na hindi naman, hindi sila masyadong na-expose sa psychology talks before. So, right now, just to give you
a context kung paano natin i-discuss tong ating topic ngayon. It's more of like closer from home. Kasi alam natin ang psychology was developed by Western and European psychologists. Pero ngayon, i-introduce ko sa inyo ang psikolohiyang Pilipino. So mas maganda, it's culturally fit sa ating Pilipino kasi bakit po ba may psikolohiyang Pilipino, Miss Ira? Kasi makikita natin na our culture is far different from Western and European culture. Makikita natin na bakit nga ba may mga nangyayari or may mga culture sila na culture shock tayo. For example, tayo ay very welcoming. Sila ay parang kanya-kanya lang. Bakit sa ganito ay parang walang pakialam pero tayo heavily invested tayo sa mga issues ng ibang tao. So sa ganitong paraan, i-discuss ko sa inyo kung bakit nga ba pumapasok ang psikolohiyang Pilipino sa pag-identify ng ating self-worth at pagiging self-aware natin sa ating sarili. Yeah? Okay. So, yeah. So, I think this is my first time then into podcast. So, please into podcast style webinar. So, please i-guide nyo ako at kung ano man ang dapat nating pag i-discuss natin ngayong araw na ito ay sana magiging makabuluhan para sa ating lahat. So now, ang ating tanong or ang ating webinar is, ako naman or ako dapat, paano ba natin nararapat intindihin ng isang tao sa kanyang sarili? Siguro simulan natin to sa unang tanong na para sa marami, ang katagang ako naman ay or ako dapat, paano ba natin to i-define? So, ibig sabihin ba nun? Kapag ba sinabing ako naman or ako dapat, it means that it is selfishness? Or how do we define it properly? So now, this is the, alam mo yung kapag sinagot natin to in real meaning sa Filipino culture, maraming magtatampo at maraming hindi lilitaw sa family reunion. So let's fix this definition first. So ang Filipino psychology, since we're going to lean in Filipino psychology, gusto kong establish sa inyo na ang Filipino psychology is heavily founded by this word, what we call kapwa. Merong kapwa. So kapag tinanong natin ang, the regular Filipinos, pag tinanong natin, ang definition ng kapwa is basically kapwa-tao, di ba? Yung other people. Pero when it comes to Filipino psychology, ang kapwa, in the very simplest meaning of it, you are not separate from the people around you. You are always interconnected with the people around you. So it is a shared identity, a humanity. So it will always play a good part. Yung community na nasa paligid mo, it always play a good part of your personality or kung sino ka mismo. Now, ito yung feeling na mahirap kasi siyang very abstract kasi ang Filipino psychology. If you can basically kung bago ka lang sa Filipino psychology, very abstract siya. Pero it really happens real time. Nangyayari na to. So papangalanan na lang natin. So when it comes to kapwa, it means that ikaw, pag nakita mo yung kapitbahay mo na kailangan ng tulong, kahit hindi siya humingi ng tulong, tutulong ka. Kusa kang tutulong. Merong innate urge for you to help your kapitbahay para makatulong. So for example din, namatayan yung isa yung kapitbahay. Hindi niyo naman sila ka-close, hindi niyo naman sila kaano-ano, wala naman kayong connection to each other. Pero may urge sa inyo na makiramay. So pupunta ka din sa burol ng kapitbahay mo, 'di ba? So that being said, nararamdaman natin yun. Pero mahirap siyang i-explain. So that's what kapwa really means is it's living within us. So dito, now the question comes in. Ako naman or ako dapat? Is it selfishness? Kasi paano ba natin dinedefine ang kapwa? Or, I mean, selfishness. Selfishness in the real definition of it is basically getting what you want in direct cost of your kapwa. Ano po ibig sabihin nun, Miss Ira? Baka naman po for the sake of taking care of yourself. Again, the direct meaning of selfishness is prioritizing yourself, what you want, that at the direct cost of your kapwa. It means that someone gets hurt because of your choice. Okay?
Sige, bigyan natin to ng mas maliwanag na example. So for example, nasa group, may group activity or like thesis para para mas madaling maintindihan. Nasa thesis kayo, ikaw talaga ang bumubuhat sa grupo mo. Pero meron din namang iba na nagko-contribute. Pero mainly, like 60% of it nasa iyo. And nasa iyo lahat ng files. Pero dahil sa buwis mo sa kanila, no, di sila sumasagot, ang hirap nila kontakin, parang pahirapan pa, contributions na lang, ano. So, ang ginawa mo, the urge of that is, ang ginawa mo ay, what do you call, kinuha mo yung copy, pinasa mo at pinangalan mo lang sa sarili mo. So what happened? Inalis mo, 'di ba? So ang mangyayari is magfe-fail yung mga kasama mo sa grupo. That's basically selfishness. Okay? Ma'am, Miss Ira, kasi hirap na ako 'di ba? Hirap ng ganitong ako na lang lagi nagbubuhat sa grupo, wala naman silang ginawa. So but that's basically what selfishness means. Yung parang nag-react ka because of what you want lang. Alam mo yun, wala na akong pakialam kung sino masagasaan ko dito, gagawin ko to kasi busit na busit ako sa inyong lahat. Ganon na selfishness. So, now, again, may kapwa kang nasasaktan ng direkta dahil sa desisyon na pinili mo. Okay? Now, how about healthy self-worth? Paano natin na ma-define? So, in your own language, in the Filipino psychology language, it's what we call karangalan. So, healthy self-worth is what we call karangalan. It is something completely different from selfishness. It's knowing that your needs, you have your own needs, and then your kapwa also have your own needs, and it is just the same importance. So hindi walang mas lamang, walang mas mas mababa, lahat ay pantay-pantay. But again, hindi kaagaw ang pangangailangan ng kapwa mo, kasabay lang. So both matter. Now, the part that I really want to sit in here is that the only way that you can tell the difference between self-worth and healthy self-worth and selfishness is self-awareness. So doon papasok si self-awareness. Bakit? Self-awareness means ability to pause and honestly look what's happening inside you before you act. Okay? Again, uulitin natin. Self-awareness is the ability to pause and honestly look at what's happening before you, inside you. So you need to pause and you need to be honest to yourself what's really happening. Kasi may mga taong in denial eh. But again, sarili mo kasi yan. So kapag in denial ka pa din sa sarili mo, niloloko mo lang yung sarili mo, di ba? Now, here's the thing. The guilt feeling of the same whether you are selfish or simply taking care of yourself. Selfish ba ako or talagang inaalagaan ko lang yung sarili ko because of, am I just like setting my boundaries? Kasi di ba very common yan ngayon na setting your own boundaries, saying no to things, kanyan. Di ba? It's identical, no? It's somehow identical feeling, kaya nakakalito siya. So that called uncomfortable feeling or question inside your head na parang baka masama itong ginagawa ko. It shows up both situations. So guilt alone cannot be your guide. You have to be looking inwards. So for example, sa mga estudyante, of course, you have your own circle of friends, right? Basically, for example, ikaw ang go-to person ng barkada. So si barkada 1, sa barkada A, may problema, nandun ka. Si barkada B, may crisis din siya sa family niya. At 11 p.m., nandun ka ready to rescue. Tapos one night, meron din si barkada C, nagpapatulong siya kasi kailangan niya ng help when it comes to answering yung mga requirements or assignment. Pero ikaw, kailangan mo din ng tulong. So there can be two versions of what's going to happen next. Depende kung paano mo i-assess yung sarili mo or how you're going to react. One, kung wala kang self-awareness, ang gagawin mo, you will gonna be say yes. Siyempre, people pleaser tayo dito, di ba? Talagang kailangan natin masaya yung barkada natin sa atin, di ba? Not because you genuinely have the capacity to help that barkada, like everyone, but because you don't stop to check yourself. Alam mo yun, automatic, naka-automatic yung response mo na, yeah, I will help you. Pero ikaw din, kailangan mo din matulog, kailangan mo din mag-review. So, ang nangyari,
nagkaroon ng you bomb your exam. So basically, ikaw ay nahirapan sa exam dahil hindi ka nakapag-review, dahil tinulungan mo si Barkada C. And somewhere inside you, a resentment is building up on you. So hindi mo alam kung kanino, kung saan, pero nandun yung resentment na parang dapat kasi ako na lang, dapat pala kasi ganito ginawa ko. Ay resentment. Nabubuo yung galit na hindi natin alam kung, kasi, again, hindi nagkaroon ng self-awareness. So the version number 2 is with self-awareness. You pause, you check in with yourself. Kaya ko bang panindigan yung sinagot ko doon sa barkada ko o pwede na namang mag-haggle dito. For example, kaya ko ba ito ngayon? Ano ba mangyayari sa akin bukas kapag tinulungan ko si Barkada C? Sino ba ang magfe-fail? Si Barkada C ba or ako? Diba? So from that honest place, you can say, sorry, hindi ko kaya ngayon. Kailangan ko kasi mag-aral bukas. Pwede ko siguro kitang tulungan tomorrow or like any other day. Same situation, but different outcome. Because of one version actually checked in within themselves. So, kapag nagkaroon ka ng self-awareness, ibig sabihin ba nun, so, si version 2 ba, so, let's go back with the version 2, no? So, masasabi mo bang selfish si version 2 just because of well-grounded at tinignan niya yung self-worth niya? Di ba, wala namang nasaktan directly, wala namang, alam mo yung, you don't act as it is, na parang, we were just honest. You offered an alternative. You simply acknowledge na kailangan mo i-acknowledge yung needs mo first before you lend your help to your friend, right? Dito, nagkakaroon ng problema when it comes to Filipino psychology kasi nga hindi natin alam yung definition talaga ng mga bagay-bagay. So in Filipino psychology, taking care of yourself is not opposite of, caring for your kapwa. It can happen both. But at the same time, you know how to make boundaries. So kapag binigay mo lahat ng meron ka, hanggang sa wala ka ng matira, you're not giving yourself your real self anymore, the worth for your real self. So you're giving like depleted, exhausted, pagod na pagod. Alam mo, parang manhid ka na sa mga nangyayari. It sounds so cringy, no? Pero totoo nangyayari yan. Kahit na at your young age, nangyayari talaga yan. And I think a lot of this, like, for example, you're physically present sa conversation. You're just nodding in the conversation, pero hindi mo talaga naintindihan yung mga nangyayari, right? Saying na, okay lang naman ako kapag sinabi na, kumusta ka? Pero hindi naman pala, mamaya, umiiyak na yun at 9 p.m. kasi nakaschedule na ang breakdown session niya. Diba? Okay, so, when you are giving too much, it's not really okay. We always have to practice balance. So that's not genuine care. Hindi talaga siya papasok sa definition ng kapwa because genuine care is what kapwa really means. So kapag tumulong ka dahil just because of your autopilot, that's very performative, di ba? Sabi nga ng mga Gen Z right now, it's very performative. Pakitang tao lang ba? Hindi, syempre hindi. Again, genuine care is that pakitang tao, very different from that. So from the moment that na-realize mo na, uy, performing pala ako, and it's not genuine, that's the thing that you are trying to practice self-awareness. So a simple ending this, initial question that we have is like, selfish is taking from others, and self-worth is not abandoning yourself. So self-worth is the thing that, self-worth or like self-awareness is the thing that really helps you to tell a difference. At lagi natin tatandaan to kasi we're only at the beginning of our session. So yung self-awareness, we will use it all throughout our discussion, and you also have to take note of everything that we're going to share kasi nangyayari to at hindi lang natin napapangalanan. So I'm excited to discuss the next questions that we have, and maybe with the next questions that we're going to discuss for it. So I hope that somehow meron tayong a bit of idea of like why is it important to have self-awareness to identify your self-worth. Ganun pala po yun, ma'am. Yeah. So, nga naman, very important din po talaga na malaman natin kung yung self po natin. Kasi minsan po bagay yung parang may nag-ask
sa'yo ng help, tapos bigla kayong magigilty Yeah. ka na parang, ay hala, di ko natulungan. Yun po talaga yung mga common problem po talaga ng mga kabataan ngayon na parang, sige, bigay natin yan. Tapos nakaka-treat talaga at the same time na nakaka-frustrate din siya, lalo na pag hindi mo na din talaga kaya both physically and mentally. So, maganda po talagang pag-usapan yan, ma'am. So, marami pa po kami ditong mga katanungan na ibinigay po sa amin ng mga anonymous sender po. Galing po ito pwedeng sa estudyante o kaya naman sa mga tagapakinig po natin. Pero bago po yan, ma'am, napapansin ko lang, parang ang ganda mo naman, di ka naman kinakabahan yata. Kinakabahan ako, hindi lang halata, pero kabado ako kasi baka hindi ako ready sa mga questions nyo. Say hello muna po kayo, Jane and Julius. Hindi nyo man lang nabati si ma'am kanina. So, ikaw na po, Jane. Oh, hello ma'am. Nabati ko na si ma'am kanina sa off-cam. So, hi sir. Kanina yung hindi pa po nag-live. Mhm. So, hello po. O, ikaw, Julius. Hello po, Ma'am Era. Era? Era. It's actually Era, pero sanay ako na Era din ang tinatawag sa akin. So both can do. That's fine. Opo, ang ganda-ganda naman ng mga ma'am, ng mga sinabi mo po kanina. Talagang kailangan po talaga ng self kanina yung Yeah, nakalimutan na natin agad. Ano ba yan? yung parang may parang may ka sa ibang tao, parang halimbawa humingi sa'yo ng tulong na kailangan mo muna na na unahin yung sarili mo bago sila para hindi magkaroon ng parang conflict kumbaga. Para hindi ka rin maging selfish. Yes. Yung yung tinatawag na self-awareness pala yung self-awareness. Yeah. Pero naintindihan niyo naman yung both definition ng self-worth at self-awareness. Great. Great. Ang ganda. Okay. Pansin ko din po, ma'am, sabi, wag kapag magtutulong, siyempre, wag mo dapat ubos kung ubos. Dapat may tiri ka din sa sarili mo. Ganun. Para meron ka ding self-boundaries. Great. I know that nakikita nyo din naman yun sa mga social media promotes self-boundary, but mas paigtingin natin yung knowledge when it comes to that na mas appropriate sa ating kultura. So, I hope that yung mga susunod na questions ay masagot natin ng maayos at mas maliwanagan kayo sa anong gusto kong iparating sa inyo when it comes to practicing self-awareness in the sense of Filipino psychology. So, simulan ko na po ba, Eli? Yes, Julius. Ano pang hinihintayin natin? More karunungan ito. Sige po, you can ask the first question po. So, ito po, Ma'am Ira, yung first question. Para sa marami, ang katagang ako naman muna o ako dapat ay pwedeng bigyang kahulugan bilang pagiging makasarili o selfish. Sa pananaw niyo po, bilang eksperto, saan nagtatapos ang pagiging makasarili at saan nagsisimula ang healthy self-worth o pagpapahalaga sa sarili? Yun po, ma'am. Okay. So I think nasagot ko na siya earlier, but sige, let's give a quick recap about this. So ang pagiging selfish again is getting the things that you want without thinking about your kapwa. No? So I think na-establish na natin yung meaning ng kapwa here. So kapag hindi natin what do you call this? Na-consider ang ating kapwa when it comes to making decisions and intently hurting them just to get what we want, that's selfishness. And when we say healthy self-worth, tinatawag natin yung nakarangalan in Filipino psychology. So it is something completely different. It's knowing that your rights or your needs have also the right to exist. So yung pangangailangan ng kapwa mo at pangangailangan mo has the same importance. So ibig sabihin nun, hindi mo ipa-prioritize yung isa at mako-compromise yung isa. Okay? So, it should be a balance of the two. So, hindi kaagaw ang pangangailangan ng kapwa natin. It should be both. Pareho. Now,
ang malaking factor kung paano natin ma-identify if we're selfish or we're just practicing healthy self-worth is that we have self-awareness. Again, going back to what I've said earlier, we have to pause and we have to honestly look what's happening inside us. Kasi kapag nga hindi tayo naging honest sa sarili natin, tayo na lang to ha, hindi ka na mahihiya sa sarili mo. We know what is the proper action with a situation. Okay? So yung mga guilt feeling na nararamdaman natin na baka masama naman tong ginagawa natin. Di ba? When the time that there's an urge to act selfish, meron at merong pipigil sa'yo na parang masama tong gagawin ko. Parang maraming maapektuhan. Kapag ba inalis ko si classmate A dito, babagsak siya. Paano yung parents niya? Di ba may mga ganong lingering questions sa atin kapag ganon yung ginawa natin? Paano kapag inalis ko si ganito? Uulit-ulit siya ng tapos baka, alam ko naman na hindi siya emotionally stable. So baka naman maka-apekto to sa kanyang whole well-being. Di ba? So, meron at merong pipigil sa'yo, something inside you. And that's basically self-awareness. So you have to act on it. You have to consider it as well. Kaya hindi siya agad-agad na basically selfishness is just alisin ko na tong lahat kasi pabigat naman kayong lahat, diba? Ala na ako naman lahat gumawa nito, so deserve ko to, diba? May mga ganong thought. But meron something stopping you. So that pause, mahiwaga ang pagpo-pause at pagmumuni-muni at pag-self-assess. Kasi dito ka nakaka-create ng more righteous and rational decision. Okay? So, guilt cannot really be your guide. Hindi ka pwede laging magpapakain sa guilt because sometimes you can be compromised as well as a person. So you have to always, seek balance between guilt and being honest to yourself. Na kapag ba pinagbigyan ko to, sino ba ang mahihirapan for the next, after this decision? So, again, helping your barkada or being in a group work or even as professionals as well, kung halimbawa magpapautang ka tapos hindi ka naman din willing, alam mo yun, pag hindi ka well aware of like what are the things that can happen pag nagpautang ka, magkakaroon ka ng resentment kapag hindi ka nabayaran. Hindi ba? So, kapag ganun, we have to pause and that's doon papasok ang self-awareness natin. Doon papasok ang malaking role ng self-awareness when it comes to making decisions. So, I hope I was able to answer the first question, but again, this is not just basically ang iisipin natin when it comes to selfishness is just acting and deliberately hurting other people just to get what we want. And self-worth is just practicing the balance of I can help you, but I have to help myself first. Ganun. So, yun po, ma'am. Alright. Sana Sige. nasagot po yung katanungan ng anonymous sender natin. Bago po tayo magsimula sa sunod na question, kumusta muna ang ating mga tagapakinig sa FB Live? Sana po ay you are doing well dyan sa pakikinig sa amin. So meron na po tayong 150,000 viewers na nakikinig. Napakadami naman pala. We're trending. So, yun nga po, Ma'am Ira, talaga. Very important din po talaga na na-differentiate natin yun. Kasi minsan po, kasi parang akala natin yung self-worth pa talaga natin yun. Pero nagiging selfish na pala tayo kasi iba na din talaga yung natin. Kumbaga, iba na din talaga yung gusto natin. Hindi na talaga siya sa napapagod ako or ganun. Pero yung mas mahirap talaga siyang i-explain. Pero napakalinaw po ng way nyo ng pag-explain ng self-worth and selfishness po. So nakadepende po siguro sa ang pinaka-importanting part lang is to check po natin yung nasa loob talaga natin, kung ano ba talaga yung intention natin, kung para ba talaga yun sa mental health natin, para kasi hindi natin kaya o talagang hindi na po tayo patas sa kapwa natin. So with that, siguro pwede on sa ating katanungan. Miss Jane, ikaw na po.
So, hello po again. So, pero bago po muna ako magtanong po, shoutout po muna kay Ma'am Christine Garcilanosa Abinal, watching from Kanaman, Kamsur. So, hello po. And, okay po. Patalastas. Sige po. Ito na po ang pangatlong katanungan. So, ito yung pong kasing second question is nasagot na din po ni Ma'am. So, parang same lang po. So, ito po ang pangatlong katanungan. Bakit po ba napakahirap, paano ko tatanggapin ang aking mga kahinaan at limitasyon nang hindi nababawasan ang pagtingin ko sa aking sariling halaga? Yan po. Okay. Pwede paki-flash ulit yung question para mas mabalikan natin siya. Okay. Okay, so paano natin tatanggapin ang ating sariling kahinaan at limitasyon nang hindi nababawasan ang ating sariling halaga? So again, papasok na naman dito ang ating self-worth at ang ating self-assessment. Kasi sabi ko nga sa inyo, it will play a big part of our discussion ang patungkol sa ating self-worth at ating self-awareness. Again, so I think, okay, hold on. Ang ating tungkol sa medyo controversial topic. So, okay, let me just ask you a question. Okay, so I just wanted to make sure na mas na-absorb yun din to. So, I wanted, sa ating mga kausap ngayon, isipin yung tatlo na ikaw, your closest friend, lumapit siya sa inyo. Tapos, there's so many things happening in their lives. Parang ang daming family problems, school problem, financial problem. Tapos parang feeling niya lahat ng problema niya ay, alam mo yun, it's all parang wala na siyang ginawang tama. Para sabihin niya, pre, paulit-ulit, girl, paulit-ulit na itong problema ko. Parang wala na akong ginagawang tama. Pakiramdam ko wala na akong silbi. How are you going to react to your friend? Or ano ang sasabihin niyo sa friend yun na yun kapag ganun ng sitwasyon na lang inilapis sa inyo? Siguro po, ma'am, for me, kapag ganun po yung situation, as a friend po, siguro, iko-comfort ko po siya and I will give some advice po na kahit papaano po, mabawasan din yung bigat na nararamdaman niya. Like, parang sabihin ko na, God, hindi ka ilalagay ng Diyos sa sitwasyon niya kung hindi. Para kahit papaano po is, yung ano niya, yung nararamdaman niya, maibsan at magkaroon po siya ng lakas ng loob. Kasi kapag na-breakdown po baga kasi yung tao, hindi natin alam kung kailan siya talagang totally susuko. So, as a best friend po, siguro, ganun yung gagawin ko. How about the other two? Ako naman po, ma'am. So, siguro po, ma'am, as a friend po na meron pong gano'n na situation, siguro, papakinggan ko muna po siya. And then, syempre po, may mga, madami po akong friend na need lang nila ng may makikinig po sa kanila. So, hindi mo need parang comment doon. So, sa sinasabi niya. Pero, as a friend po, is if they don't feel na hindi po sila mahalaga. So, as a friend po, is syempre, mahalaga po siya sa akin. So, syempre po, paparamdam po kung gaano po siya kahalaga. Kung, kunwari, hindi na po niya nararamdaman na mahalaga po siya. I am here as a friend po. So, yan. Okay, perfect. How about the last one? So ako naman po, ma'am, parang same thing lang po din ma'am sa sagot ng dalawang ka-host ko po, ma'am. Kasi ako po, ma'am, kasi ma'am, good listener din naman po kasi may mga kaibigan din po kasi ako na nagsasabi sa akin ng mga problema nila. So ang ginagawa ko rin po is pinapakinggan ko yung ano nila, yung mga, halimbawa, kung may problema sila, tapos minsan sinasabi nila na parang wala silang halaga. Sabi ko sinasabi ko na lang po sila, nagbibigay na lang ako ng advice na, sabi ko pa na ang tao, ginawa yan, siyempre may halaga yan. So may worth ka. Okay. So yung nagbibigay lang ako, ma'am, ng advices, ma'am, sa kanila. Okay, great. Glad to know that you are all very open to listen to your friends. Now, I want you to pause. Kapag kayo ang dumadaan sa ganong problema, bakit hindi iyon ang sinasabi niyo sa inyong sarili? Yes.
Right? Ina-apply ko Ako po, sarili ma'am, mo. sinusurrender ko po kay God. Mhm. But at some point, you are very critical with yourself, no? Masyado kayong hard on yourself kapag dumadaan kayo sa ganyang problema. But pag sa ibang kaibigan, bakit nasasabi din natin yun, diba? Diba? Which is very ironic na dapat talaga we are more, gentle to ourselves than to others. But, again, ang meaning nga ng kapwa, it should be like the same. So, kung paano mo din sila ituring, dapat ganun ka din sa sarili mo. Kasi, that's the ironic situation na nangyayari sa atin, no? So, before, I want you all to also notice the fact that you feel the gap between how you treat yourself and your friend, that noticing is basically self-awareness. Okay? So, dito pumapasok yung what we call kagandahang loob in Filipino psychology. Diba? Ang ganda-ganda ng Filipino psychology. If I can really teach you everything about it, it's so maganda. Ang ganda-ganda ng meaning ng mga terms na I think na na-generalize lang or na-overuse lang. So, kagandahang loob is literally means beauty within. So, it's act of showing up with genuine kindness and pure intention. So, when we extend it automatically to our friends, pero bakit sa sarili natin parang judger tayo? No, ni-judge na natin agad ang ating sarili. Sa mga ganitong konting pagkakamali, masyado na natin kinakastigate ang ating sarili. So, we're quick to convict ourselves, pero ang bagal natin mag-extend ng grace sa ating sarili, pero ang bilis natin, alam mo, sobrang understanding natin sa ibang tao. And here's the science. Kapag kasi just a quick trivia about it as well, no? Bakit kaya ganon? Bakit ganon yung initial reaction natin? Kasi kapag sobra tayo nagsa-self-criticize sa ating sarili, na-activate natin yung threat response sa ating utak. So, ano pa ibig sabihin nun? So, it is the fight or flight mode sa ating isip. So, kapag nandun tayo sa fight or flight mode, hindi ka maayos na nakakapag-isip. Okay? So, basically, kapag hindi ka masyado nakakapag-isip, hindi mo na-identify ng maayos yung problema. So, hindi ka nag-grow into that. Hindi ka natututo. Parang you're just reacting based on what you are receiving. So, ang pagiging masyadong critical sa ating sarili, hindi talaga nakakatulong or nakaka-increase ng ating growth. It's more of nagpapabagal pa nga. So, bakit po? Kasi self-awareness again, if we pause. So, si self-awareness is that kapag we pause into that, it allows us to catch ourselves mid-criticism. No, parang, masyado na yata akong parang, wait lang, parang kailangan ko mag-pause kasi masyado na yata ako naging critical sa aking sarili. Totoo ba to? Or sinasabi ko lang to sa sarili ko kasi hindi ko sinusuri kung ano talaga yung meron sa akin. Okay? So, there's what we call, again, another term, tapat na kalooban in Filipino psychology. It's being truthful to your own inner self. So kapag walang pagkukunwari, so no in denial here, it's because kausap po ang sarili mo. So accepting your limitations, your flaw is not a form of surrendering. Okay? So it's actually a form of bravery talaga. Kapag ito ay tapat na kalooban, kapag because growth has to start somewhere, right? So, hindi talaga nakakatulong yung very critical tayo sa ating sarili. Because we don't really know what's the problem. So, having that self-awareness, learning how to pause, and try to pinpoint what's the root cause of this. That's the starting point. Doon pumapasok si tapat na kalooban. Kasi kapag naging honest ka, you will be able to pinpoint saan ba ako nagkakaproblema. Okay? So, doon mo masisimulan yung growth process. Tatama ko to. Ito, itatama ko to. Next time, hindi na ako magiging ganito. So, kaya hindi natin kailangan ng in denial kasi walang growth doon. Kasi hindi naman ako ganito. Pero totoo, iba ginagawa nila. Diba? So, the goal here is basically not to feel really good, really great about your flaw. I mean, in reality speaking, kapag pinag-usapan natin ng kahinaan at flaw natin, of course, it somehow feels bad, right? But this is not the goal here para lang ma-realize nyo lahat. Na the goal here is to see yourself clearly.
Okay? See yourself clearly and choose to show up for yourself. In any way, kahit anong mangyari, you know how to show up for yourself, no? So yun ang kagandahang loob na ibinibigay mo sa sarili mo, and self-awareness is one thing that helps you get there. Okay? Nagigets niyo ba? Yes po, ma'am. Okay. Yeah, I just want to get to know your thoughts about it. Nagiging honest din ba kayo sa sarili nyo? Or sometimes, medyo in denial din because we cannot really avoid it. Sometimes, mahirap aminin na I'm weak at this. Alam mo yun, flaw ko to eh, kahinaan ko to. Kaya minsan kapag sinasabi yun ng ibang tao na hurt din tayo. Is it right? Yes, totoo. Minsan din po kasi iisipin mo na nakakahiya kasi na parang makikita ka nila na weak ka dyan. Minsan po kailangan mo talaga na yung maaka na very strong ka kahit nahihirapan ka na din. Yeah. So yun problem. Yeah, that's the thing. So kapag ikaw din na nagsasuffer and you're not also giving kagandahang loob to yourself, diba? Walang mangyayari. You're not helping yourself grow with that. Okay. So, Jane, anong masasabi mo sa sinabi ni Ma'am Ira in realization po dyan? So, ayun. So, as a person po, parang natamaan po ako doon. Kasi po, ako po kasi, ang personality ko po is, parang hindi ko po pinapakita na parang may problem ako or parang down ako. Like, parang kapag nasa public po ako is palagi po ako nakikita. So, sinasabi ng like mga kasama ko, mga friends ko, or mga officers ko, sabi daw, parang wala kang problem, parang saya mo palagi. So, yan po. So, syempre po, parang ako din sa sarili ko is parang, di mo alam, di mo sure. So, yan po. Parang, siguro po is, parang, syempre, siguro, naisip ko, need po ba natin na maging parang honest din sa iba kung ano yung nararamdaman natin. So, yun po. Parang, dapat po ba sa sarili lang po natin tayo maging honest. Ganun. So, yun po. Yan lang po. Yeah. Wala namang masama din kung sabihin natin hindi tayo okay, especially sa mga hindi naman, okay tayo sa mga tao na hindi naman natin din ka-close. But the thing is, you have to really be honest to yourself na hindi naman talaga ako okay. Kasi di ba ang hirap naman lahat ng tao kapag tinanong ka, kumusta ka? Okay lang ako, pero bigla ka nag-open up. Di ba parang ang weird naman doon? Pero the thing is, you have to be honest with yourself lang talaga na hindi ako okay and I need to fix this. I need help, ganon. Okay. So, yun. Oo, mahirap talaga na maging honest tayo, lalo na kapag nahihirapan tayo. Kasi nandun din talaga, guys, yung part na natatakot tayo na i-judge tayo ng iba. Pero take note po, gaya ng sinabi ni Ma'am Ira na kailangan natin maging honest kung ano yung nararamdaman natin. Kasi part din siya ng growth natin. So, lahat ng hirap, magiging way siya para mag-grow tayo as a person. So, yun, sana nasagot namin ang katanungan kung sino man ang nag-send ng katanungan na yun. Julius, dahil ang ating ikalimang katanungan. So, ito po yung ikalimang katanungan po natin. Paano po ba natin malalaman ang pagkakaiba ng pag-intindi sa sarili dahil pagod na kumpara sa pagsuko o pag-iwas sa mga responsibilidad sa buhay? Okay. That's great. That's a great question, actually. So, I'm more into this right now. It's self-care, diba? Tinatawag natin self-care. Napakagandang salita. But in our generation, medyo naka-hijack na talaga to due to marketing. In social media, masyado na itong na-overuse in social media. Merong tinatawag na, skincare, bath bombs na sinatawag. May mga taong nag-skip ng klase just to call it mental health day. Mga ganon, di ba? Pero the thing is, hindi lahat yun mali. Okay? Well, lahat yun, it also comes to that point of
taking care of yourself pa din, di ba? The purpose of it is also taking care of yourself. Pero kailangan nating mas maging tapat sa ating sarili when it comes to that. At doon mismo, again, nagsisimula ang how we are going to, self-assess ourselves and how to be self-aware. So may konsepto sa Filipino psychology that tinatawag na pakikiramdam. Okay? Again, ginagawa natin to, pero ngayon pinapangalanan lang natin. So pakikiramdam is the heightened sensitivity we used to read the emotions of others. Okay? Yung nararamdaman mo na may nagbabago sa mood ng mga kasama mo kahit walang nagsasalita. 'Di ba? Pina-practice na natin to, pero ngayon lang natin napapangalanan. Okay, but today I want to flip it the different way. Gamitin mo yung parehong sensitivity na yon sa ibang tao to yourself. Okay? Are you actually listening to yourself? Or busy ka keeping yourself distracted kahit hindi naman talaga dapat? Okay. Again, are you actually listening to yourself? Or talaga dinidistract mo lang yung sarili mo para hindi mo maisip yung thoughts na yun? Okay. So for honest checkpoints to answer that, I wanted you actually answer this internally. I know that you're smiling because you're trying to actually ask yourself with that. Pero one is nag-step back ka ba kapag para lang mabawi mo yung your strength, or para lang how should I say this? Nag-step back ka ba to gain your strength? Or you're just like pushing through lahat. Alam mo yun, kailangan or hindi ka talaga nagpo-pause para lang kasi may takot, may sense of takot sa sarili mo. Kasi kapag nag-pause ka, feeling mo may iwanan ka na ng iba. Kapag nag-pause ka, feeling mo malalambangan ka na ng iba. Is this a competition? Or marunong ka bang mag-step back and to learn to remind yourself that this is not a race? And have you allowed yourself to recover from the things that you're doing instead of just pushing through? Talagang binu-burn out mo yung sarili mo kasi wala akong choice. But the thing is, ito ba isang karera? Sabi nga ng Bini, hindi naman to, buhay ay hindi isang karera. So, kaya, kapag, what do you call this? I mean, basically, if you need to rest, you need to rest basically to recover from everything. Yun na talaga parang ang katawan natin ay isang parang makina. So kapag patuloy siyang gumagana at hindi natin pinapahinga, expect it na masisira siya. And we don't want that to happen to ourselves, right? So we need to rest to come back. And kapag hindi mo kasi siya inupuan yung sarili mong emosyon, ang iniisip ko sa sarili mo, mawawala din to kapag hindi ko na siya binibigyan ng attention. Mawawala din to. Pero at the back of your mind, nandun pa rin siya. Hindi siya nare-resolve. Number 2, are you planning to bounce back or may plano ka bang bumalik? Ang tunay na pahinga para sa'yo, alam mong babalik ka. Okay? Alam mong kapag tapos kong magpahinga dito sa bagay na to, babalikan ko pa rin siya kapag okay na ako. At kapag meron na ako enough strength. Pero kung avoidant ka, dun, alam mo yun, iniiwasan mo yun. Iniisip ko na, for example sa assignment, sana hindi maalala ni ma'am. Diba? Sana walang magpaalala. Sana walang kaklase kong magpaalala nito. Pero na-stress ka pa din, diba? Kasi umaasa kang hindi na kailangan yun. So you really have to sit in with it, resolve it right away. Kapag, alam mo yun, magpapahinga lang ako pero gagawin ko tong assignment na to. Hindi yung magpapahinga ako at iisipin ko na lang na sana hindi maalala yun ni ma'am. Hindi gano'n, di ba? Mali yun. So, number 3 is, paano? How are you after that? After that real rest na meron ka? Were you able to gain your capacity or your strength? Kaya mo ba ulit huminga after that? Are you all good na kapag ginawa mo yun after that rest? Kaya mo ba ulit huminto? Alam mo yon, kaya mo ba ulit mag-pause? Or after, o baka naman, kung avoidant ka din at ayaw mong i-entertain yung thought na yon, baka pag bumalik ka mas mabigat pa. Ayoko lang pumasok kasi baka mayari ako ni ma'am. Ganun. What if pag-cutting na lang ako? Diba? Para mas mabigat pa yung instead na talagang dinil mo na yung problema ng paggawa ng assignment
ay napunta na sa pagkakating ano. So hindi maganda 'yun. Naging mas mabigat pa ang resulta. Ngayon, nandun pa rin yung task, nandun pa rin yung guilt kasi alam mo yung sana pala ginawa ko na lang to right away kaysa naman ganito yung nangyayari, magkakating patuloy ako. O di ba, bawas grades ulit yun. So basically, how are you going to deal with it right away? So pang-apat is, pattern ba to? Ganito ba ang ginagawa ko from one situation to another? Lahat ba ay iniiwasan ko? Or every time ba na kapag may mahirap na situation, ang default mo agad ay umiwas or magpahinga? So paano mo i-identify yun? So worth examining yourself, di ba, honestly, na kapag may mga ganun bang pending tasks ka, anong ginagawa mo? Na-stress out ka ba? Ini-stress out mo lang ba yung sarili mo? Tapos hindi mo siya ginagawa. Tapos iniisip mo na agad yung other things. Para iniisip mo na agad na, ano pa ang mga pwedeng mangyari after this? Pero instead of trying to resolve it right away at wala ka nang masyadong ibang iniisip. At pwede ka nang mag-pause at pwede ka nang magpahinga. Diba? The most important question is, am I resting? Am I really resting or pausing? Para magbumalik at mag-bounce back, alam mo yun? Or umaasa na akong hindi na kailangan yun pagkatapos. Pause lang ako, mamaya matatapos ko din to kasi nakapahinga na ako. Or pause ko na to kasi iniisip ko di na to maalala ni ma'am. Sana wala nang maalala si ma'am kasi busy naman to kasi ano na to, parang graduating na to, season na to. Diba? So, your loob, your pagkataong loob really knows the answer. So, you have to really be, true to yourself. And one thing, and one process lang talaga na kailangan natin gawin is to be self-aware and to pause and to think. Kasi kapag nag-act tayo right then and there, wala tayong chance to assess ourselves. So, yeah, I hope I was able to answer that question at nakapag nilay din kayo sa sarili nyo if you're also doing the same thing. But I myself, ginawa ko din yan and it's not really helping me. Yeah. Very po talaga siya, very tightly po sa mga students. Kaya, pas din po talagang alam yung sasabihin. I think nagkakaroon ng problema sa audio ni Miss Rafaela. Pero nata ng LI, problema sa connection. Okay. Talaga siya sa pag-student. Kasi, nararanan siya. Ang gusto ko po, si Julie, nagpahinga. Pero hindi na talaga gumawa ng project. So, Julius, So, dun nga sa sinabi ni ma'am, kailangan talaga natin dapat i-examine yung sarili natin. So, halimbawa, yun nga, ako kasi may mga experience din po kasi ako ng ganyan yung parang pag napapagod na ako, tapos may mga schoolwork, para mapahinga ko yung sarili ko, tinatapos ko talaga yung mga assignments ko kasi yun nga para parang ayaw ko na mapagod. Then yun, tapos tinatanong ko lang yung sarili ko, pag ginawa ko ba ito ngayon, makakapagpahinga ba ako or magagawa ko yung mga ko. So yun parang nilay ko rin po yung sarili ko para kumbaga yung mga task na ibigay sa akin, mai-execute ko agad o para matapos na and then makapagpahinga ako and then ulit ako para hindi na ako mag-step ba kasi ang hirap kasi ma'am pag ang hirap kasi pag pag hindi mo tinapos tapos magra-rush ka, parang hindi ka rin nakapagpahinga, wala rin saysay. Yun po ma'am. So siguro ako naman Sir Julius. So okay po. So yung pong sinabi ma'am kanina, sabi mo po is parang
yung parang responsibility mo is parang tinatakasan ganyan about to. So, ako po, parang ako din, ganun din. Nag-guilty ako. Okay po. Ah, ah. So, kasi po, syempre po, yung mga, sabi ni Sir Julius kanina, is ginagawa niya na daw po yung mga responsibility niya bago po siya magpahinga. So, ako po baliktad. So, ako po, magpapahinga muna ako bago po. Ganun po. Parang siguro po, ako po kasi is yung tao na parang mas marami po akong naiisip kapag rush. Ganun po. Pero kapag hindi pa po siya rush, parang wala akong maisip na sagot. Parang ganun po. So, ganun po yung naisip ko na, mamaya ko na lang gawin kasi mas mamaya baka meron akong maisip na sagot doon. So mali po pala 'yon. Dapat is gawin mo na agad bago pa lang po magkaroon ng deadline. So ako po kasi ginagawa ko is before deadline. Kasi Yeah. ako. That's fine. Alam mo, okay lang din naman if that works for you. But the thing is, kapag may mas mabigat na responsibilidad, tapos mas kailangan mo ng oras, tapos mas alam mo, mas marami yung pahinga mo kumpara sa pagiging productive mo, that's going to be a problem, di ba? Sometimes parang, ma'am, pwede po bang pa-push back ng deadline? O, doon na nagka-problema. Kasi you're not really honest to yourself and ang ginagawa natin is yung sinasabi mo na yan, na you're more productive kapag nasa rush is like the fight and flight mode na dinidiscuss ko earlier. Alam mo yun? So you're not, parang, hala, ano ba? Paano bang gagawin ko? Di ba? Ano ka na, parang, hala, ano ba uunahin ko? Di ba? Yun yun. So basically, you're not able to pinpoint the problem first kasi wala ka ng time mag-isip, wala ka ng time to pause kasi kulang ka na ng oras. So that's going to be a bigger problem in the future. Pero if you can handle it, di ba, you do you. But the thing is, again, ikaw hindi naman nang mako-compromise yung stress level mo, yung yung mental health mo din as well. And sometimes kapag kasi nagba-branch out yan yung too much stress biglang maruruin din ang relationship mo with your classmates and any type of relationships that you have kapag hindi mo din alam kung paano i-contain yung emotions mo and your stress. So that's why we're not really like promoting that, but that works for you, 'di ba? Wala tayong magagawa doon dahil ikaw din naman sa sarili mo ang makaka-handle niyan. Again, we're trying to practice self-awareness here, to be able to also identify where's the stress coming from. Saan ba nangyayari ang stress? Baka naman kasi na-stress ka lang overthinking tapos alam mo 'yun? Kasi 'di ba pag nagpapahinga ka, tapos alam mo may pending task ka, hindi ka naman nakakapahinga talaga, 'di ba? Parang, may task pa pala ako mamaya, pero mamaya na yan. Tapos scroll ka na naman, doon scroll ka na naman. May task pa pala ako mamaya, mga 1.5 hours kung magagawa yun, pero meron pa ako 30 minutes. Hanggang sa naging isang oras na pag-doom scroll mo. So, di ba, parang, again, hindi ka pa rin nakapahinga dahil nga, nandun pa rin siya at the back of your mind. So, self-awareness is basically, am I being too much right now? Do I need to pause? Anong dapat kong gawin? So, that's what we are trying to practice here. Again, hindi naman siya agad-agad nangyayari overnight. It is a continuous process of practicing it and applying it over and over again para, alam mo yun, mas matuwid. Kasi kapag patagal mo nang ginagawa yan and hindi mo kino-correct, it will cause a bigger problem. Especially if, for example, you're gonna be working sa corporate world and you have lots of deadlines tapos biglang doom scroll muna ako, di lang magagalit yung manager o ending matatanggal ka sa trabaho dahil sa mga ganong ano natin. So, that's why at an early age, dito pa lang, dapat pinapractice na natin yun. So, yeah. Thank you po. So, I will, gagawin ko po yan. But yeah, hindi naman siya obligado, but I think this is Opo. going to be like helpful for every one of you, especially at your young age naman. Kasi mga smart naman kayo. Necessary na Smart naman. po ba? Mhm. Smart daw, Sir Julius. At least ako, nagumagawa. Okay po. So, ito po, shoutout din po pala, ma'am, Ma'am Marie Carmen Mendoza po, and Ma'am Isela Leybolo, Yazua Lay, Sir Andrew Obordo Evangelista, and then Sir Ramon Monte po, watching from sa bahay. Sige po. Sila po yung mga viewers natin. Hello po. Sana po may natutunan kayo sa ating discussion as of now.
Sure po, sagot mo naman yung katanungan ano, sender natin. So, punta na po tayo sa last question natin. Julius, pwedeng pakibasa po ng katanungan natin ngayon. Ang huling katanungan natin, paano po ba haharapin ng may paninindigan at respeto ang ibang tao na dati kong tinutulungan? Kung sakaling magpasya ako na sarili ko naman ang uunahin ko. Okay. I think this is also one of those terrifying questions that I see from all the questions for me, kasi mahirap to dahil because of our culture as well, no? Kasi alam naman natin lahat ng theory ngayon, lahat na lang may theory. Alam mo, ang daming nakukoin na theory from this, generation. And pero the actual and standing up for the people na matagal mo nang tinutulungan and pagsasabi ng I'm not ready to help you right now, it's a different challenge. Kahit ako nahihirapan ako sabihin to kasi parang dahil we are not built for being too honest to ourselves and to other people. Sa atin kasi sa Filipino psychology, it's more of not Filipino psychology, it's Filipino culture na parang kailangan natin maging helpful sa lahat ng pagkakataon. But if it's going to be costing yourself, ibang usapan yun. So let's get practical. And since I've mentioned about Filipino psychology, puntahan natin yung framework na to. So again, ang foundation ng Filipino psychology is kapwa. Shared identity. So we are somehow interconnected with each other kahit ano pang mangyari, 'di ba? Kahit saang bansa ka pa pumunta, you are always interconnected with each other. Parang may sense of community talaga sa Filipinos na wala talaga sa ibang lahi. Ngayon, sa kapwa framework, we have two categories of peoples in our life. So the first one is hindi ibang tao. So basically, the ones that within your circle, the ones that you knows actually what's your kalooban. Wala po ata yung internet ni ma'am. So, yun na po ata yung sagot ni Ira sa katanungan natin. I guess po, Miss Jane, meron ka pong follow-up question. Siguro po, tanong po tayo mamaya pag nandito na po si ma'am. Yung follow-up questions natin. Ayun, wala po si ma'am. Habang hindi Nawala yung internet ni ma'am eh. ano muna ang masasabi? Na-realize ko? Yeah. Siguro naisip ko parang wala ako self-worth. Kayo po ba? May self-worth po ba kayo? So, na-realize ko din yun. Parang wala akong self-worth. So, this time pala, masyadong sama ko siguro sa sarili ko. Pero minsan kasi, di ba po, kasi kayo din, realize niyo yan na sobrang dali talaga natin magbigay sa ibang tao. Parang naipapapil natin sa kanila yung halaga nila. Pero pagdating sa atin, parang ang hirap-hirap. Minsan, hindi natin ma-explain kung bakit Elay, parang hindi po narinig yung ano po.
So, siguro ako po muna siguro. So, siguro kanina ang naisip ko is parang sabi po ni ma'am is sabi sa selfishness is focused narrowly on personal gain. So, sabi po niya is dapat parang sa selfishness is nakaka-harm ka sa ibang tao doon sa parang yung gusto mo na makamit is parang nakaka-harm ka na sa ibang tao, often harms on disregard others or may stem from insecurity, fear, or excessive desire for control. So siguro kapag selfishness siguro, parang nagawa ko na ata ba yun? Ikaw po ba, Sir Julius? Nagawa mo na ba maging selfish? Ako, ahem. So, Okay. so ako, based sa experience ko, no, sa school, may mga pagkakataon kasi na, pag may mga school work, di ba may mga groupings yan eh. Minsan may mga kaklase ka talaga na, na hindi tumutulong, yung parang etsapuera lang. So minsan pag halimbawa pag magpapasa na ng output, yun, tapos lalapit sila. Tapos, "Uy, kuya, pagpasama ko kasi kasi ganito, ganyan." So, minsan ang ginagawa ko, sinasama ko na lang kasi parang ang sa tingin ko nakokonsensya ako kasi baka pag hindi ko to sinama, baka mabagsak din. Bagsak. Pero pero tinitingnan ko din naman yung sitwasyon kasi may mga times din na pag may group kasi may mga naitutulong din naman sila like for contribution kasi kung minsan kasi titingnan mo din yung sitwasyon nila kung bakit hindi sila nakatulong, baka may problem sila, ganun. So minsan ganun yung ginagawa ko. So nakita ko tuloy yung sarili ko na parang hindi ako selfish. Try ko kaya maging selfish minsan. Okay. So siguro, at na-try ko na yan nung parang may quiz, tapos tatabi ka sabi na, ay, tabi ako, Jane, tabi ako sa'yo kasi parang nag-review ka. So, sabi ko, di mo sure kung nag-review. Tapos, syempre, tatabi siya kasi mangungopia eh. Kasi syempre, hindi din siya nag-review. Syempre, ako din, syempre, parang, May mga instances na ganun eh. parang tatabi lang to sa akin pag parang may quiz eh. Parang ganyan. Sige na nga, para baka makonsensya pa ako. Siyempre, papaano ko man. Tapos, siguro one time, nag-quiz kami doon. So, up to 30, about sa biology. Siyempre, hindi ako nag-review. Kasi, parang wala akong tulog noon. And then, nung nangungopia sa akin, siyempre, may times kasi na parang matataas din yung mga scores ko. Then, siguro naisip niya na parang pag tumabi ako dito, tataas din ang scores ko. Pero yung time kasi na noon is hindi ako nag-review. Eh di nag-copy siya. Sabi ko, hindi ko sure kung anong sagot. And then, yung lumabas, 5/30. Ayun, sabi ko, hala. So, sabi ko, tapos ako pa sige, kasi, bakit naman baba daw, ang baba. Sabi ko, wag ka magreklamo kasi pinakopya ka. Ganun, parang, selfish ba ako, ganun. Parang, hindi naman ako selfish kasi pinakopya ko siya, hindi nga lang tama yung sagot. Ako minsan selfish, may selfishness din ako minsan eh. Pagdating sa pagkain. Ayan. Kasi pag may favorite ka na pagkain kung gusto mo talagang solohin yung pagkain talagang iiwas ka dun sa mga taong parang tawag dun, mga apwak yung tawag sa atin. Yung palahingi. Tatago ka sa... Kung maayos nata yung audio ni Elay. Elay, hello po. Hello? Medyo pa? Putol-putol. Ang hina ng mo po. Ng audio. Madami pa Nawala daw po pala yung kuryente nila ma'am. Kaya na brown. So, ang ganda sana ng mga sinasabi ni ma'am nakakadagdag ng knowledge about sa sarili, no?
Para nakaka-realize talaga tayo kung ano ba talaga tayo, kung ano ba talaga tayo sa sarili, kung nagiging totoo ba tayo sa sarili natin, kung may worth ba tayo, no? Siguro ako din dun about sa um, pagtakas sa responsibility, ganun. Siguro dapat gawin mo ng mas maaga para siguro sa self-worth na din, papasok na din siya sa self-worth kasi parang kapag ni-stress mo kasi yung sarili mo, parang wala na yung self-boundaries doon na parang ikaw din, parang sa'yo ikaw din yung parang kukuha ng consequences. May consequences kasi na kapag hindi mo ginawa yung responsibility mo agad. So, sa bandang huli, ikaw din yung mahihirapan. So, ganun. Pero ako kasi parang gusto ko nahirapan. Joke lang. Hindi ba sa ganun, pero siguro mas nagkakaroon lang ko ng idea kapag rush, pero mali pala yun. So, doon ako parang strength ko, pero weakness ko din at the same time. Mm. Parang nawala ate Okay. si, si Yes, Eli. back. Ay, hello ma'am. Welcome back po. Kaya na-miss po namin ikaw. Medyo ano pa ang yung internet ni ma'am, oh. Medyo ano pa. Yes. Hello. So, ano pa yung mga Miss Jane, ano pa yung mga na-realize mo about dito sa topic natin? So ako na-realize ko na dapat um, dapat tawag doon hindi ka dapat maging selfish talaga kung ano lang, wag kang maging selfish kung kakayanin mo kasi yung sinabi ni Ma'am yung yung pang tawag doon yung sa karangal lang daw na nakatulong ka dun sa kapwa mo dahil gusto mo siyang tulungan. And ano po, yung nga po yung sa self-worth na dapat wag tayong maging selfish. Kumbaga kung may kung may kakayahan tayong tumulong dun sa kapwa natin, tulungan natin kasi if needed naman talaga natin silang tulungan. And then may naman yan, kumbaga, kapag pag tumulong ka dun sa sa kapwa mo tao, parang may balik naman yan sa iyo. 'Di ba sabi doon sa may kasi may naalala ko tuloy yung yung sa parang Bible verse ata, yun na kapag halimbawa nagpautang ka sa kapwa mo, parang pinapautang mo rin din ang Diyos. Kumbaga, kung nakatulong ka dun sa kapwa mo, may ibabalik din yun sa iyo. Yun. Parang may gift din sa yung God pag tumulong ka dun sa kapwa mo. Tapos nakagawa ka pa ng mabuti kasi hindi ka naging selfish dun sa tao. So yun po yung mga parang na-realize ko. Paano Sir Hello Julius po. kapag paano kapag Hala, kunwari 'di ba sabi mo is nangutang and then about dun sa nangutang is wala pang sa'yo pa nagalit kasi parang nung sisingilin mo na sa'yo pa nagalit. Ay bahala na siya, nasa sa kanya na yun. Wala. Ako kasi yung taong pag inutangan mo, hindi ako naniningil. Bahala ka kung kailan ka magbayad. Kung bumayad ka, di, salamat. Pero kung hindi ka magbayad, di, sige lang, go. At least ako, bait sa, naman. sa, sa isip ko lang, natulungan kita. May benefits din naman yun sa akin.
Parang gusto ko din umutang. Pautang daw kami 5K. Pwede magutang. So, pasensya po everyone. Nagkaroon po ng kaunting technical problem po yung Zoom ko. So, sabi na po pala tayo ng pagbigay ng realization po. So, parang ako po, para sa akin ma'am po, nakapag-reflect po talaga ako sa sarili ko. Kasi, kung baga, ako yung tao po talaga na kadalasan hindi ko inda yung pagod po baga. Kasi, minsan halimbawa po, may maghihingi ng favor o kaya tulong, hindi po ako marunong magsabi ng um, ayaw ko na hindi ko kaya na hindi kita kahit hindi kita kayang tulungan kahit na both physically and mentally drained na din po ako. Parang napakahirap sa akin na magsino po talaga sa ibang tao. Kaya nung nagtanong kanina si Ma'am Ira na bakit ba kapag yung ibang tao yung humihingi sa atin ng advice, parang ang dali natin magbigay ng advice pero bakit parang sa sarili natin nagiging selfish tayo. So doon nagnilinili ako. Bakit nga ba hindi ko hindi ko kayang makita yung self-worth ko. So minsan po kasi nandun ako sa part na natatakot ako na i-judge ako ng ibang tao na kapag nag-say no ako, nandun yung takot na i-judge nila ako na parang ang damot mo naman, yun lang yung hinihingi ko, bakit hindi mo maibigay? So doon ako sa part na yun, kadalasan na natatakot kasi yan din po baga yung reality ng tao. Gaya nung sinabi kanina ni Jay na parang pinagaya mo na nga, nagalit pa sa'yo kasi hindi kayo nakapasa doon sa exam. Ikaw na yung natulong, nagalit pa sa'yo. So, paano Di ba, react na siya ng tao na ay, di mo na drain ka? Oo, kasi kailangan mong tulungan sila, nakakalimutan mo yung sarili mo. So, doon pala, na-realize ko na once I say no pala, hindi pala ako selfish. Nagiging, tinatrato ko lang ng maayos yung sarili ko. So, ang galing kasi na-realize ko na kailangan ko palang tratuhin ng maayos yung sarili ko. So, since po kasi nagdating ako ngayon lang kasi nagkaroon po ako ng technical problem, tanungin ko po kayo Jane and Julius, nakapagbigay na po ba kayo ng realization ninyo? Kasi baka pabigyan ko pa kayo ng realization tapos nagsabi na pala kayo. meron na Eli, yung nakapag-realization na kami. Yes. Ayun, salamat. So, hi Ma'am Ira. I'm so sorry for Nag-nasty that. Alam naman natin ng unstable na power supply natin today. But yeah, this is not the ideal situation talaga. But salamat po sa Diyos sa pagkakaroon ulit. I was able to come back again. Okay. So, at yan sa pagbabalik ni Ma'am Ira, Char. So, Ma'am, before po our activity po ngayon, gusto ko lang po palang pasalamatan yung mga tao behind this activity po. I want to acknowledge po Mr. Jesse Balabag, our broadcast producer, Bible Reader Ligaspi, Mr. Christian Bibay, our technical director, from Bible Reader Kamsor po, and of course, the main proponent po of this program, si Ma'am Grace Galang po, our executive producer also. So, thank you so much, Ma'am and Sir, for making this activity possible po. So, before we end po our podcast, we want to ask you, Ma'am Ira, a word of encouragement po sa ating mga tagapakinig. Words of encouragement para sa atin. Simple lang. We talk about a lot today. And apologies for not able to answer the last question, but basically kung ano yung pinag-usapan natin about kapwa, ating loob, utang na loob, lakas ng loob, even kagandahang loob,
And lahat ng yun naranasan natin. So basically, we've already been practicing it. Buhay na iyon sa atin at nagbigay lang tayo ng pangalan sa mga terms na, nagbigay lang tayo ng terms para lang mas lalo nating ma-identify kung ano ba yung nararamdaman natin. Is it just like, hindi naman to parang lang, gawa-gawa lang ng Illuminati or illusion lang, no? So, isa sa thread na dumaan sa lahat ng questions na ibinigay nyo ay mula simula hanggang dulo. I always put that into laging nag-boils down sa self-awareness. So, ang capacity natin to pause, tingnan ang ating loob at tanungin ng tapat ang ating sarili about what am I feeling today at ano ba ang sinasabi ng nararamdaman na to sa akin is one of those greatest achievements already. Kasi kapag na-master mo na yun, it can cause like better reactions and behavior from us. So, hindi mo malalaman kung selfish ka ba or nag-iingat ka sa sarili mo kung hindi ka tumitingin hindi ka humihinto para tingnan yun. So, hindi mo din malalaman kung nagpapahinga ka ba or umiiwas ka lang sa responsibilities kung hindi ka nakikinig sa loob mo. So, hindi mo din malalaman kung sino ka despite of the kabiguan na naranasan mo. Kung hindi mo tinatanggihan at kaya mong tingnan yung pagkatao mo na it is far from the situation. So at sa Filipino psychology, lahat ito ay kadugtong or always boils down sa isang bagay na walang sarili kung wala kang loob. Okay? So kung hindi mo kilala yung sarili mong loob, wala kang tunay na mabibigay sa kapwa mo. Okay? So you give them performance, it is a depleted version of yourself. So an exhausted yes is when you really have to say no. So that's very performative, right? So kung ako man o ako naman or ako dapat, ang sagot ay oo sa dalawa. Okay? So self-awareness is what both makes possible at the same time. So para sa mga students, hindi nyo kailangan malaman lahat ngayon. So we have to start, because you're still young, you have lots of years ahead of you. Magsimula ka, you can just start na, ano ba ang nararamdaman ko ngayon? At binibigyan ko ba ito ng kahit kaunting attention yung nararamdaman ko? Or am I just, deflecting it and trying to distract myself with social media and everything? So minsan we have to really spend our time to ourselves to think about it. And to our professionals and all sa lahat ng adults navigating through life right now, you pour yourself into others in every single day. So, huwag niyo din kalimutan yung inyong loob ay may pangangailangan din. So, it is also very beneficial for us, adults, in navigating through life in different, facets of life right now. It is also important. It's dito applicable sa mga students, but it's also applicable for us because funny thing to say na kahit ang tanda na natin sa industriya ay hindi pa din natin nabibigyan or nauupuan ng ating mga emosyon. It sounds so cringy kasi, di ba? Hindi naman lahat lagi ito napapractice. This is just, yung mga panahon na to, dito lang natin nadidiscuss tong mga bagay na to and people are just opening up about it because they're struggling. So, give ourselves some time to think about it. Ano ba yung pangangailangan ko? Do I really need to rest? Kasi talagang sa mga older generations or before Gen Z generations ay talagang power through. Lahat hahamakin para matapos ng lahat ng mga responsibilidad. But they don't have the time to think and to think about what they really need and what are you feeling right now. So maraming salamat sa Diyos sa oras na nagkaroon tayo ngayon para mag-discuss at makasagot ng mga tanong. Sana maging malaking tulong ito sa inyo na you know how to pause at maging better kayo as a person if you apply this. Again, this won't happen overnight. It will be a continuous process for everyone, not just with students but with adults as well. Kasi we're always, lahat tayo may pinagdadaanan. And lahat ng yun ay kailangan din natin pag-isipang mabuti and not just react on it. So, ingatan nyo din ang inyong mga sarili. Maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat sa pagkakataon nito.
Thank you so much Alright, po. thank you so much. So, guys, always remember, be gentle to yourself po. Very important siya. So, yun po, Ma'am Ira, once again, thank you so much po sa pagpaunlak sa aming invitation na makapagbahagi kayo ng iyong karunungan. Marami po kaming realization at natutunan sa araw na ito. And I hope pati din ang ating mga viewers ay marami din natutunan. Maraming salamat po sa ating mga viewers sa FB Live. Sana po sa susunod na linggo ay manatili po kayong makikinig kasi marami po talaga tayong mga importanteng karunungan at paalala na dapat nating malaman. Lalo na po, ito pong podcast na to is all about community mental health natin. So, yun lang po. Thank you so much and see you po again sa next Sunday. Thank you po. Ay, Ma'am Ira, before po tayo photo op po muna tayo. Sige naman po. Opo. Ate Jane, Yes. screenshot. Dapat magkatayo kami ni Ma'am. Ay po, ako dapat. Charot. Asa si Ma'am One, Grace? two, ay, Ma'am Grace. Wait lang. Calling for Ma'am Grace. Saglit na, nandito ako. Kanina pa ako abang. Abangers talaga. Ayan na ako. Nakaabag. Ay. Sige. 1, 2, 3. Smile. Pero pa po. Ay, isa pa po pala. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay na po. Ayan, ito, maganda to. 5 tayo. Oh, Brad JC, baka gusto mong sumama. Brad JC, pasok ka na rin. Okay na. Ayun, salamat sa Diyos, Wala Sis Emma. Salamat po sa Diyos. Thank you po, Ma'am Ira. Salamat po. Pasensya na po sa power interruption. That's Okay unexpected. lang. Nangyayari po talaga yun. Kami po. Bye-bye po. Okay. Bye po.